Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 1 Nanogram Action, horror film na tinatawag na Resident Evil. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa pagsisimula ng 21st century, ang Umbrella Corporation ang naging pinakamalaking commercial entity sa USA. Halos lahat ng bahay ay gumagamit ng kanilang mga produkto, at mayroon silang malaking impluwensya sa politika at pera. Ang hindi alam ng mundo, bukod sa pagtatrabaho nila sa computer technology at healthcare, ang kumpanya ay nagtatrabaho rin sa military technology, genetic experimentation, at viral weaponry. Sa ilalim ng Raccoon City, may genetic research facility ang Umbrella Corporation na tinatawag na The Hive. Isang araw, may magnanakaw na nagtangkang nakawin ang genetically engineered T-virus at nabasag ang test tube, na agad nakapagkontamina sa buong lugar sa pamamagitan ng ventilation vents. Dahil dito, nabaliw ang mga aso na ginagamit sa testing. Pinamamahalaan ang facility ng isang artificial intelligence na tinatawag na Red Queen. Nang madetect niya ang contamination, agad niyang pina-activate ang emergency protocol. Akala ng mga empleyado na fire drill lang ito, ngunit agad nilang napansin na lahat ng pinto ay nakasara at hindi sila makalabas. Naglabas ang Red Queen ng nakamamatay na gas para alisin ang sinumang itinuturing niyang infected. Isa sa mga elevator na puno ng tao ay bumagsak, ngunit ang isa pa ay tumigil bago pa magkaroon ng aksidente. Nagawang pilitin ng mga empleyado na buksan ang mga pinto, ngunit nang ilabas ng isang babae ang kanyang ulo, nakita siya ng Red Queen sa mga kamera at pina-activate muli ang elevator para patayin siya. Sa isang mansion sa lungsod, nagising si Alice sa isang marangyang banyo nang walang alaala kung sino siya o kung nasaan siya. Ang tanging flashback niya ay ang pagkahimatay sa gitna ng kanyang shower dahil sa isang bagay sa pader. Matapos magsuot ng damit, naglibot siya sa kwarto para maghanap ng palatandaan at nakakita ng note tungkol sa kanyang mga panaginip, ngunit nang magsulat siya sa ilalim nito, nakumpirma niyang hindi iyon ang kanyang sulat kamay. Nakakita rin siya ng drawer na puno ng armas sa ilalim ng electronic lock, at isang litrato ng kanyang kasal kasama ang lalaking hindi niya kilala. Biglang nakarinig si Alice ng kakaibang tunog at lumabas para imbestigahan, ngunit itinutulak siya pabalik ni Matt sa loob. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang elite military force sa bahay sa pamamagitan ng mga bintana at inaresto si Matt kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na siya ay pulis, dahil hindi nila makita ang kanyang pangalan sa system. Tinawag siya ng leader na si James na soldier, at tinanong ang kanyang report, ngunit hindi niya alam ang tinutukoy nito. Bumukas ang team ng isang secret passage sa likod ng pader na nagbubunyag ng isang tren na magdadala sa kanila sa The Hive. Inayos ni Rain ang ilang wires para gumana muli ito, at nang makasakay ang lahat, sinuri nila ang isang nakasara na pinto at natagpuan si Spence na walang malay. Nakilala siya ni Alice bilang lalaking nasa litrato, at nakita siya ay naalala niya ang kanilang araw ng kasal. Nang tiningnan niya ang kanyang singsing, natuklasan ni Alice na nakasulat dito ang Property of Umbrella Corporation. Ginigising ng team si Spence ngunit wala rin siyang maalala. Ilang sandali matapos nito, iniwan ng tren ang grupo sa The Hive. Humihingi ng kasagutan si Alice, kaya ipinaliwanag ni James na lahat sila ay nagtatrabaho para sa Umbrella Corporation at ang mansion ay nagsisilbing emergency entrance sa Hive. Si Spence at Alice ay mga security operatives na inilagay doon para protektahan ang entrance, at ang kanilang kasal ay peke lamang bilang bahagi ng kanilang cover para mapanatiling lihim ang Hive. Naglabas ang security system ng bahay ng nerve gas, ngunit hindi nila alam kung gaano katagal-tatagal ang side effects. Dahil dito, naalala ni Alice na siya ay nasa shower ng isang panel sa pader ang bumukas at pinatay siya gamit ang gas. Gumamit ang team ng special tools para pilitin ang emergency door na mabuksan at makapasok sa Hive, alam na minomonitor sila ng Red Queen. Dahil sira ang elevator, naglakad sila sa hagdan at natuklasan ang ilang lab tanks na nagbabadya ng pagbaha sa lugar, kaya kailangan nilang humanap ng alternate route patungo sa main system. Ipinaliwanag ni James na ilang oras lang ang nakalipas ng eye-lock ng Red Queen ang mga pinto at patayin ang lahat ng empleyado, ngunit hindi nila alam kung bakit, kaya sinugol ng Umbrella Corporation ang team para patayin ang Red Queen. Naputol ang kanilang usapan nang makakita sila ng katawan na lumulutang sa lab tanks, na tila labis na ikinabahala ni Matt, at ipinangako niyang naririnig niya ang kakaibang tunog mula sa ventilation shafts.
Napansin ni Spence na nilalamig si Alice at iniabot sa kanya ang jacket, at nang magdikit ang kanilang mga kamay, nakita ni Alice ang mga alaala nila na nagiging malapit sa isa't isa na parang totoo ang kanilang relasyon. Nagtataka si Alice kung may maalala si Spence, ngunit sinagot niya na wala. Nang makita ng team ang bagong ruta, nagpatuloy sila, at sa sandaling umalis sila, nagising ang katawan sa tank. Ilang sandali pagkatapos, nakarating ang team sa isang kwarto na tinatawag sa mapa na dining room, ngunit nakakita sila ng misteryosong mga makina, kaya sinabi ni Matt na malamang may tinatago ang corporation dito sa ilalim. Sumilip si Alice sa isa sa mga kakaibang makina at nakakita ng isang uri ng living organism, ngunit pinaalalahanan siya ni James na magpatuloy. Habang nanatili ang ilang ahente kay Matt sa kwarto, ang natitirang team ay nakarating sa opisina sa labas ng Red Queen Chamber. Ginamit ni Chad ang computer para bypass ang defense system at buksan ang corridor patungo sa chamber. Dinala ni James at ng ilang ahente ang isang electrical charge explosive sa chamber para patayin ang Queen, ngunit biglang nalock muli ang mga pinto. Naglabas ang Queen ng laser defense system na nagsimulang pumatay sa lahat ng ahente sa corridor, at habang sa simula ay nakaligtas si James sa pamamagitan ng pagtalon, namatay siya nang dumami ang laser at matambush siya. Nagawa ni Chad na patayin muli ang defense system at iginiit na tapusin nila ang trabaho. Tinulungan siya ni Alice na dalhin ang explosive sa chamber, kung saan lumitaw ang Red Queen bilang holographic representation ng anak ng head programmer para pigilan sila. Ignored ni Chad ito at pina-activate ang explosive, na agad pinatay ang Queen pati ang main source of power. Nagsindi ang backup system ng emergency lights, ngunit dahil wala na ang depensa ng Queen, bukas na ang lahat ng pinto. Habang nagsimula si Chad sa pag-reboot ng Queen, nakarinig sina Matt, Rain, at JD ng mga kakaibang tunog sa kwarto. Nag-imbestiga si Rain at nagulat nang makakita ng survivor, ngunit biglang tumalon ito sa kanya at kinagat ang kanyang kamay. Bumangon si JD at pinaputok ang mga binti at braso ngunit wala ng epekto, kaya kinailangan ni Rain na barilin ang ulo para tuluyang patayin ang survivor. Habang nag-aaway, nahulog ang handcuff keys at pinulot ito ni Matt habang nagpapanggap na sinusuri ang dugo sa sahig, na natuyo na. Hindi dapat mangyari ito dahil ang dugo ay ganoon lang kapag patay ka na, ibig sabihin, ang survivor ay isang zombie. Sa sandaling iyon, bumalik sina Alice, Spence, at Chad, at nang lumingon ang lahat, nawawala ang katawan ng survivor. Wala nang oras ang team para magplano dahil bukas na ang mga pinto, at lahat ng empleyado na naging zombies ay lumalabas sa mga opisina at sumusunod sa kanila. Agad na nagsimulang barilin ng mga ahente ang mga zombies para mapanatili silang nasa distansya, ngunit isang maling bala ang tumama sa isa sa maraming kakaibang makina at sumabog ito. Ang impact ay nagpapaalala kay Alice ng isang meeting nila ni Lisa, kung saan ipinangako niya na makakakuha ito ng access sa virus. Tumama rin ang impact kay Matt at nahulog ang mga susi sa isang butas sa sahig. Kinailangan niyang gumapang sa ilalim ng mesa at itulak ang mga zombies habang kinukuha ang mga susi, at sa kabutihang palad, nakuha niya ang mga ito bago dalhin siya ni Alice. Kailangan nilang hanapin ang mga ahente dahil nagkahiwa-hiwalay sila nang sumabog ang makina. Habang pinag-uusapan ang mga ahente, nauubos na ang kanilang bala, kaya ginamit ni JD ang isang espesyal na code para buksan ang pinto at subukang makatakas. Sa kasamaang palad, puno ng zombies ang corridor sa likod ng pinto, kaya hinatak si JD ng mga ito para patayin siya. Sumigaw si Rain para sa kanya habang hinahatak siya ni Chad at Spence palabas bago isara ang pinto muli. Samantala, isang halimaw na tinatawag na leaker ang nakatakas mula sa isa pang makina. Nagsimula si Alice maghanap ng ligtas na exit at nawala si Matt sa daan. Sa wakas, natagpuan niya ang mga labs at napansin ang maraming cages na may butas sa mga pinto. Nang makita niya, nawala na rin ang mga aso at naging zombies na rin, at ngayon ay papatayin siya. Nagmadaling nagtago si Alice sa isang opisina ngunit sinalakay siya ng isang human zombie. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang instincts at madaling natalo ang zombie. Isang bagong alaala ang sumagi sa isip niya, nagpapaalala ng kanyang training bilang ahente. Ang zombie na kanyang natalo ay isang security guard, kaya kinuha ni Alice ang kanyang baril at ginamit ito laban sa mga aso. Pinutok niya ang lahat hanggang maubos ang bala, at dahil may natirang isang aso, tumalon siya at pinabagsak ito gamit ang isang mega kick. Samantala, nakarating si Matt sa mga opisina at hinarap ang desk ni Lisa. Nagulat siya nang may zombie na lumitaw habang hinahampas niya ang mga bintana,
ngunit hindi siya pinansin at sinimulan ang pagsuri sa mga files. Sa sandaling iyon, dumating si Lisa, at agad na nilapitan ni Matt para sa reunion, ngunit natuklasan niyang zombie na rin ito. Sinubukang atakihin ni Lisa si Matt, ngunit biglang dumating si Alice at pinabagsak ito gamit ang mabigat na dekorasyon sa mesa. Ang makita ang mukha ni Lisa ay nag-trigger muli ng flashback, at naalala ni Alice na inalok niya ang virus at access codes kapalit ng isang kapalit. Ipinaliwanag ni Matt na si Lisa ay kapatid niya at hindi siya totoong pulis, gumagamit lang siya ng fake ID para makapasok sa Hive. Alam ng magkapatid na gumagawa ang Umbrella Corporation ng illegal viral at genetic research at gusto nilang i-expose ito sa media. Dapat nagnakaw si Lisa ng sample ng virus kasama ang tulong ng contact na ibebenta sa kanya ang access codes, ngunit hindi siya nakapunta. Iniisip ni Matt na na-set up siya, at nagtaka si Alice kung siya ang nagtraidor kay Lisa, ngunit hindi niya sinabi kay Matt na siya ang contact. Pagkatapos, tumakbo sina Alice at Matt patungo sa Queen's Chamber kung saan nagtatago ang mga ahente, at isinara ang pinto bago mahuli sila ng mga zombies. Ang opisina ay dead-end dahil may zombies sa bawat pinto, at iminungkahi ni Spence na maghintay na lang sila dito hanggang dumating ang backup. Ngunit imposible ito, ang blast doors na dinaanan nila mula sa mansion ay magsasara pagkatapos ng 1 oras, kaya kung hindi sila makakalabas bago iyon, hindi na nila makakaya dahil ang containment ng contamination ang pinakamahalaga. Nagdesisyon si Alice na i-turn on muli ang Red Queen dahil siya lang ang nakakaalam kung paano makakalabas. Dahan-dahan ang ginawa ito ni Chad, at agad nakipag-ugnayan ang Red Queen sa kanila. Ipinaliwanag nito na ang T-virus ay ginawa para sa military applications, at kaya nitong buhayin ang mga patay gamit ang maliit na electrical charge sa utak. Ang mga zombies na ito ay gusto lang kumain, at pagwasak sa kanilang ulo lamang ang tanging paraan para patayin sila. Ang T-virus ay maaring maipasa sa dugo, ibig sabihin, kahit isang gasgas o kagat ay sapat na para maging zombie. Tinuturing ng Red Queen na infected si Rain at ayaw siyang pakawalan, kaya nagalit si Rain, ngunit nagbanta si Alice na papatayin ulit ang Queen kung hindi siya tutulungan. Ipinakita ng Queen ang nakatagong pinto patungo sa maintenance tunnels. Ilang minuto sa pag-ikot, naramdaman ni Spence na paikot-ikot lang sila, ngunit pinaalala siya ni Rain na ito lang ang tanging ruta. Biglang dumagsa ang maraming zombies sa tunnels, at nakipaglaban si Alice hand-to-hand habang ang natitirang grupo ay umakyat sa mga pipes para makatakas. Natigil si Rain nang makita si JD sa horde, ngunit zombie rin pala siya at kinagat siya, kaya kinailangan ni Rain siyang barilin para tuluyang patayin. Nang nakasakay na lahat sa pipes, sinubukan ni Alice suriin ang sugat ni Rain, ngunit ipinangako nito na ayos lang siya. Maingat na naglakad ang grupo sa pipes para humanap ng exit habang sinusubukang abutin sila ng mga zombies mula sa ibaba. Nakapasok sina Rain, Matt, at Spence sa tunnel ng ligtas, ngunit nang susubukan nina Alice at Chad na tumawid, nabasag ang pipe. Tumalon si Alice at inabot siya nina Matt at Spence bago pa siya mahulog, at sinipa niya ang mga zombies palayo sa kanya. Sa kasamaang palad, nahulog si Chad sa gitna ng horde, at habang pinaputok ni Alice ang ilang zombies para makasakay siya sa ibang pipe, delikado kung susubukan nilang iligtas siya. Sinabi ni Chad na magpatuloy na lang sila, at pagkatapos umalis ang grupo, iniisip niyang tapusin na lang ang sarili. Nagbago siya ng isip at ginamit ang huling bala niya para barilin ang isang zombie, sinasabing kailangan nilang makipaglaban para sa kanilang pagkain bago gumapang sa isang butas. Ilang sandali pagkatapos, nakarating ang grupo sa lab area nang walang problema, ngunit kailangan nilang tulungan si Rain na makalakad dahil nagsimula siyang magsuka. Nakatigil si Alice ng dumaloy ang mga alaala sa kanyang isip at naalala ang isang napakahalagang bagay, ginawa ng mga scientist ang virus ngunit may cure din. Sinabi niya kay Matt na alam niya ito dahil balak niyang nakawin ang virus at siya ang kontak ni Lisa, ngunit hindi siya sigurado kung siya rin ang nagtraidor sa kapatid. Naghahanap si Alice ng cure sa isang office na binawhak, ngunit sa kasamaang palad, lahat ng containers ay walang laman. Ang pagpasok sa lugar ay nagpapatrigger rin ng memory ni Spence. Pinanood niya si Alice nang kausap niya si Lisa at nalaman niyang ipagkakanulo ni Alice ang umbrella. Sa araw ng plano, dinestruct ni Spence si Alice para makipagmalikot sila, at pagkatapos ay iniwan ang note para mukhang romantic. Habang natutulog si Alice, pumasok siya sa Hive para nakawin ang virus at cure. Siya ang nakabasag ng test tube. Sa kasalukuyan, napapansin ni Alice na kakaiba ang kilos ni Spence at nagdududa lalo nang makakita siya ng baril sa mesa.
Nauna siyang kinuha ni Spence at itinutok sa grupo, hinihiling kay Alice na sumama sa kanya. Iniisip niya na maibebenta nila ang virus at cure para sa mayamang buhay, ngunit tinanggihan siya ni Alice, paliwanag na nakawin lang niya ang virus para patigilan ang umbrella, hindi para palakihin ang negosyo. Iniisip ni Spence na sobrang inosente ni na Alice at ng magkapatid sa pag-aakalang kaya nilang patigilan ang mega corporation, at nang tanungin siya ni Rain, inamin ni Spence na ang virus at cure ay nakatago sa tren. Biglang lumabas ang isang zombie mula sa tubig at kinagat si Spence, ngunit agad niyang napatay ito sa ilang putok, pagkatapos ay iniwan niya ang lab at isinara ang pinto para makulong ang grupo. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang Red Queen at ipinakita na naasikaso na niya ang sitwasyon. Bumalik si Spence sa tren at natagpuan ang kahon na itinago niya, ngunit bago pa siya maka-inject ng cure sa sarili, natagpuan siya ng leaker, na agad siyang pinatay. Ipinakita ng Red Queen ang pag-atake sa lab sa screen at ipinaliwanag na ang leaker ay isa sa mga unang eksperimento ng corporation, ginawa sa pamamagitan ng pagturok ng T-virus diretso sa buhay na tissue. Ang resulta ay napaka-unstable, ngunit ngayon na nakain ng leaker ang fresh DNA, magmumutate ito at magiging mas malakas. Maaaring ibigay ng Red Queen ang code para buksan ang pinto, pero gagawin niya lang ito kung papatayin muna nila si Rain dahil matagal na itong infected at hindi na epektibo ang cure. Humiling si Rain kay Alice na gawin ito, dahil isang kamatayan lang ang mas mabuti kaysa tatlo, at lalo siyang nagiging desperado nang lumitaw sa lab ang mutated leaker, paulit-ulit na binabato ang pinto. Kumuha si Alice ng emergency axe mula sa pader, ngunit sa halip na hampasin si Rain, sinira niya ang screen na ginagamit ng Red Queen para makipag-usap sa kanila. Biglang nawalan ng kuryente sa buong hive at bumukas ang pinto ng lab, na nagpakita kay Chad, na pinatay ang Queen gaya ng ipinangako nila kung hindi siya tutulong. Sa sandaling iyon, nabasag ng leaker ang salamin, kaya tumakbo ang grupo sa pinto hanggang sa makabalik sila sa tren. Nang lapitan ni Alice ang katawan ni Spence, nagising ito bilang zombie at sinubukang atakihin siya, ngunit madaling pinatay ni Alice gamit ang axe bago niya nahulog ang kanyang singsing. Nakalabas sa tren ang grupo, at nabigyan si Chad at Rain ng injection ng cure. Ibinigay ni Rain kay Alice ang kanyang relo, na nagpapakita na may 8 minuto na lang sila bago siya mawalan ng malay. Sa isang sandali, inisip ni Alice na patay na si Rain at kinuha ang baril sakaling magiging zombie siya, ngunit muling binuksan ni Rain ang kanyang mga mata at tiniyak na ayos lang siya. Biglang nagsimulang yumanig ang tren, sinusubukan ng leaker na makapasok, sa pamamagitan ng paghaplos sa mga pader, nasugatan nito si Matt, at pagkatapos ay pinunit ang outer door ng control room para patayin si Chad. Agad na isinara ni Matt ang inner door na naghihiwalay sa kanila sa control room, ngunit umakyat ang leaker sa likod ng tren at pinabagsak ang huling pinto para makapasok. Pinaputok ito ni Alice ng ilang beses ngunit hindi sapat, at hinawakan ng leaker ang kanyang binti gamit ang dila habang binabato siya ni Matt gamit ang mga pipe. Hindi pa rin ito sapat para saktan ang leaker, ngunit nagamit na ni Alice ang isang pipe para tusok ang dila ng leaker at mahuli ito. Sa sandaling iyon, nag-transform na rin si Rain bilang zombie at inatake si Matt. Matapos ang ilang sagupaan, naitulak ni Matt si Rain palayo at pinaputok siya sa ulo, pagkatapos ay binuksan ang floor door para pakawalan ang leaker sa train tracks, na nagdulot sa kanya na masunog. Nagluksa si Alice kay Rain bago kinuha ang kahon ng cure at umalis sa tren kasama si Matt, nakarating sa mansion bago muling magsara ang mga pinto. Ngayon ay ligtas na sila, at pinahintulutan ni Alice ang sarili na mag-breakdown dahil sa guilt sa pagkabigo sa kanyang mga kaibigan. Sinubukang kumbansihin siya ni Matt na hindi ito kasalanan niya, ngunit biglang nakaramdam siya ng matinding sakit mula sa kanyang sugat. Naghanda si Alice na i-inject siya ng cure, ngunit biglang dumating ang grupo ng Umbrella Scientists. Napansin nilang nagmutate si Matt at dinala siya para gamitin sa Nemesis program. Sinubukan ni Alice ipaglaban siya ngunit pinalo at dinala sa quarantine. Dinala si Alice sa Raccoon City Hospital habang isang misteryosong boses ang nag-aanunsyo na muling bubuksan ang hive upang imbestigahan ang nangyari. Ilang sandali pagkatapos, nagising si Alice sa isang examination table na konektado sa kakaibang makina. Pagkakabali ng lahat ng wires sa kanyang katawan, humingi siya ng tulong, ngunit walang sumagot. Bukas pa rin ang security cameras, ngunit isa lang anino ang dumaan. Gumamit si Alice ng syringe na may dugo niya para pilitin ang electronic lock na mabuksan at nakatakas mula sa kwarto, at natuklasan na ang buong ospital ay walang tao. Nang makalabas siya, natuklasan ni Alice na naging apocalyptic wasteland ang Raccoon City.
Ipinakita ng mga pahayagan na kumakalat ang mga zombies, kaya kinuha ni Alice ang isang shotgun mula sa police car, handa sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Jomar Kamanian, Catherine Malyari, Patrick Manati, Wowie Boy, The Fighter Vlog, John G. Joseph Lee, Chris Lama Santega from Barangay Baclaran Hinatuan Surigao del Sur, Ethan Cambea from Lapu-Lapu City, Jess Alingam Apac from Valenzuela, Jonalyn Lynn Carol from Bacolod City, at Justin Blanco from Paranas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.